Inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Magsama-sama tayo! Ibagsak! Ibagsak! Ibagsak ang rehimeng Marcos! Hahayaan na lang po ba natin na kunin nila ang kaban ng bayan? Ngayon, para sa kaalaman ng mga gagot kungkong na kongresista na nasa House of Representatives, ang taong bayan walang tiwala sa investigasyon ninyo. Pakinggan nyo at i-share nyo ito dahil ito ang katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Ito ang mga liberal. Ito ang Makabayan Black. Pag Makabayan Black, yan yung mga leftist natin. Nasa wing ng CPP and PA. Alam naman ang lahat yan. Sino nag-create sa Makabayan Black? Liberal. Matagal na yung kasunduan nila. Ngayon, bakit ang liberal at saka Makabayan Black sinuportahan si BBM? Hindi lang si BBM ha. Yung tatlo. Marcos, Araneta, Romualdez. Sinuportahan nila. Bakit nila sinuportahan? Dahil si BBM lang ang kanilang vehicle. Vehicle, sasakyan nila. Si BBM lang. Para makarating sila sa 2028 election. Pag nawala si BBM ngayon, anong sasakyan ng Makabayan Black at saka ng liberal na dinurot na yan nung panahon ni Digong? Nakuha nyo? Ang problema, meron pang isang malaking pwersa na sumusuporta. Sino yung malaking pwersa na yon? Western World. Wala sila sa posisyon ngayon na mawala si BBM sa pwesto. Bakit? Eh, mababago yung geopolitics positioning nila. So, sumusuporta na rin yung Western World doon kay liberal, kay Makabayan, sa administration. So, apat na silang pagkakampi. At ang target nila, anybody can be a president in 2028 except Sara. Ayaw nilang makabalik ang mga Duterte. Ayaw nila. Dahil ayaw nila ng independent foreign policy. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nila na ang istan mo, kaibigan ko ang China, kaibigan ko ang US, kaibigan ko ang Russia, kaibigan ko lahat. Ayaw ng Western world nun. Ayaw nila nun. Ang gusto nila, sila lang ng kaibigan. Sila lang ang susundin. Maraming mga Pilipino hindi alam. Kung ikaw totoo kang Pilipino, kahit ibinoto mo si Duterte at may nakita kang mali, babatikusin mo siya doon sa mali niya para maitama niya. Kung ikaw naman is bumoto kay BBM at may nakita kang mali sa kanya, babatikusin mo siya doon sa mali niyang ginagawa para maitama niya. Hindi mo siya aayunan. Yung bumabatikos doon sa binoto mo, tama ang kaisipan nun. Ibig sabihin, normal ang kanyang kaisipan. Sino yung mga hindi normal? Nakita ng mali yung ginagawa nung binoto niya, inaayaw na niya pa. Baliw o hindi? Baliw! Baliw o hindi? Baliw! Nakita mo ng mali, inaayunan mo pa. Sa anak mo, pag may nakita ka maling ginagawa, aayunan mo? Papagalitan mo eh. Di ba? Pero bakit yung iba, nagugulat pa rin? Bakit? Sila yung nakikinabang at makikinabang kapag nakabalik sa pwesto, sa mataas na pwesto ng mga liberal. Sila yung makikinabang pagka nakabalik sa pwesto ng Makabayan Black. Sila ang makikinabang. Sino-sino yun ng mga yan? Karamihan, hindi lahat ng mga negosyante sa bansa natin, mga oligarko, sumusuporta yan sa liberal. Hindi lahat. Karamihan ng mga Catholic school natin, sumusuporta yan sa liberal. Binibigyan ko kayo ng malayang kaisipan para nakita ninyo, mayuyunite pa ba tayo o hindi? Hindi! Never na tayong mayuyunite. Pero pag dumami, yung mga kagaya ninyo na nagsishare ng katotohanan, maaari may pag-asa tayong mabago. Maaari. Napakahirap sa isang bansa kagaya natin, hinulma tayo ng mainstream media para magkawatak-watak.
Yaan ang itinuro sa atin, ikinulong tayo ng evil system. Mainstream media, kinulong tayo. Wala silang binabalita na 100% tama. Mas marami ka pang mapupulot sa social media, vloggers natin, 50% hawak pa rin nila. Pandit yan. Kayong mga nandito, hindi kayo pandit. Sila pandit, marami yan. Kalabang rin ninyo sa social media. Yung mali, ginagawa nilang tama. At yung tama, ginagawa nilang mali. Yan ang mainstream media. Para yung narrative nila, yun ang laging mapapanood at mapapakinggan ng tao. Ang turo ng mainstream media, kahit nung unang panahon pa, kahit mali yan, information na yun, ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo sa TV. Kahit mali yan, ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Araw-araw, buwan, taon, ulit-ulitin mo. Yung mali, pag inulit-ulit na nababasa at napapakinggan ng tao, nagiging totoo na sa ating paningin at sa ating paningin. Gusto niyo yung sample? Gusto niyo yung sample? Kay Sara Duterte, paulit-ulit, 150 million, 150 million. Winaldas niya, paulit-ulit, ilang taon na, 2 taon. 150 million, 150 million, yung confidential fund, paulit-ulit. So kahit mali siya, nananatili sa isip ng mga tao nakatanim na to si Sara talaga, kurakot eh. Kasi inulit-ulit. Pero ang nagsabi na COA eh, walang problema dun sa 150 million. O hindi ko kinakampihan si Sara, base yan sa katotohanan. Pero bakit pa nila inulit-ulit? Kung iimbestigahan si Sara ng 150 million, lahat naman ng mga politiko eh, kahit mayor, congressman, gobernador, presidente, senador, lahat yan may confidential fund eh. Hindi dapat lahat yan imbestigahan ha? Tama. Tama? Pero bakit walang nag-uulit-ulit sa mainstream media na dapat lahat sila imbestigahan, dapat lahat sila imbestigahan? Kasabwat! Kasi kasabwat sila. Nakukuha nyo na. I-share nyo ha, para hindi kayo nabubulak. Ulitin ko. Wala tayong kinakampihan, kaya tayo na dito. Ang kinakampihan natin, yung tama at yung kinakawawa. Isa yan. Paulit-ulit, mali. Putang ina. Yung matanda, 80 years old, nasa dahig pa rin. Nung dinala ng Pilipinas sa dahig, inamin na ng bansa natin na walang sikli ang batas natin. Inamin na nila. Pwede naman dito kay Kulong. Pwede dito mag-hearing. At pwedeng bitayan dito si Rodrigo Roa Duterte kung nagkasala talaga. Bakit kailangan sa ibang bansa? Bakit si Tepes pinabalik nila rito? Nakukuha niyo yung logic? Paulit-ulit! Ito na naman yung mainstream media. Paulit-ulit, mainstream media. Ulit-ulit. Putang ina si Digong, ang daming pinatay. Putang ina si Digong, ang daming pinatay. Putang ina si Digong, ang daming pinatay. Ilang taon na kaya paulit-ulit. Natanim sa isip ng tao, ang dami niyang pinatay. Pero how about yung mga pinatay ng mga adik? Tama! Inulit-ulit pa nila, ang daming pinatay ng adik, ang daming pinatay ng adik. Wala naman nag-uulit-ulit nun. Yung mga ginahasang kabataan, yung mga krimen ng dahil sa droga. Ako na naging abogado ni Digong, ang gagawin ko ganito. Sige, ilan ang pinatay ni Digong? Sabihin ko sa ICC, tanungin ko sila. 30,000 po ang pinatay. O sige, patulan ko yan. Sasabihin ko sa nila, sige, lahat ng 30,000 na yan, pakita nyo sa akin yung blatter. Blatter sa pulis ha. 30,000 blatter, pakita nyo. Pakita nyo sa akin kung sino yung nag-aresto. Pakita nyo sa akin kung sino yung testigo. Pakita nyo sa akin kung sino siya namatay, anong address niya, ilang taon na siya. Yung 30,000 na yan, palagay nyo maipapakita ng ICC. At saka ng mga liberal at saka mga bahay black na sumusuporta para maidin si Digong. Palagay nyo maipapakita nila yung 30,000? Serisa lang meron doon. Hindi natin sinasabi walang kasalanan si Digong. Sinabi na nga niya, if this is my destiny, so be it.
Pero alam natin, alam ng kapulisan, alam ng kasundaluhan. Times to niyo yung sahog ng mga yan eh. Palagay nyo, walang nagdaramdam na kapulisan nung napunta siya sa deheg? Palagay nyo? Palagay nyo, walang nagdaramdam ng mga sundalo? Nagkakaisa na tayo ha. Papunta na tayo doon sa topic natin na maganda. Kung paano tayo mananalo. Gusto niyo ba malaman ngayong gabi o bukas na lang? Bukas! Bukas na lang. Ngayon na! Gusto niyo nang malaman kung paano tayo manalo? Okay. Ilan tayo ngayon dito? Bilangin nga natin. 40,000! Okay. Paano tayo mananalo? Kailangan itanim nyo sa puso ninyo, hindi lang sa isip. Ulitin ko kailangan itanim nyo sa puso ninyo, hindi lang sa isip. Kakampi natin ang lahat ng kapulisan. Itanim ninyo sa puso ninyo at isipan. Kakampi natin lahat ng kasundaluhan. Ang hinihintay lang nila, gumalaw ang maraming taong bayan. Pwede lang pa-xerox yung sarili natin. Pina-xerox na natin para dumami tayo. Dapat ulan. Dapat pag umuulan, dumadami tayo eh. Parang gremlins. Parang palaka. Doon sa mga binabanggit ko, makabuluhan ba? May natututunan kayo o wala? Meron! Gusto niyo pa? Yes! I-share niyo ito ha? Tama! Ngayon, lahat tayo, makinig kayo, lahat tayo na nasa tamang pag-iisip, ayaw ng social media niyan. Ulitin ko ha, lahat tayo, lahat kayo, nasa tamang pag-iisip, ayaw ng social media niyan. Kaya lahat kayong mga vlogger na nandito, naka-shadow ban kayo. Umiikot lang kayo doon sa mga circle of friends nyo, hindi na kayo lumalabas doon sa network nyo. Bayan! Naobserbahan nyo? Opo! Okay, alam nyo na ha. Ang gagawin nyo, huwag kayong mag-cut and share. Paste and share. Huwag! I-record nyo yung video sa sarili nyo o sa ibang account, tsaka nyo i-share. Okay? Kaya tayo natatalo dahil rin sa atin. Gusto nyo matutunan kung paano manalo sa social media? Gusto nyo, ayaw nyo? Okay. Pag may nag-share na alam nating mali, ulitin ko, makinig kayo. Nabasa natin, mali ito eh, mali ito eh. Ang gagawin mo, puta yun na, isi-share ko ito sa mga FB page ko. Yung mali, isinare mo pa. Yun ang gusto nila. Na yung mali, i-share mo sa karamihan. Ba't mo sinishare yung mali? I-delete mo! Para yung issue, mamatay ng natural death. The more na sinishare mo yung mali, lalo mong pinopropagate yung kamalian. Yun ang gusto nila para sa usawa ng iba, maging issue. Kaya dumadami yung mali sa social media. Tama, mali? Anong gagawin nyo pag mali? Si-share nyo? Delete! Para mamatay ang issue ng natural death. Pangalawa, social media pa rin tayo ha. Yes! Social media! Ano raw po? Ano ba social media? Social media pa rin tayo ha. Yes! Ganito, para hindi kayo nawawarningan or nako-community standard, kapag ka ang issue, sinulat lang. Pakinggan nyo ha, tingnan nyo muna kung sino yung sumulat bago nyo share. Ang style ng mga Pilipino, pag maganda yung heading, share ka agad. Tama, mali. Heading pa lang ang nakita, hindi pa nababasa yung kabuuan, sinera. Ang laking problema. Tingnan nyo muna kung sino yung nagsulat. Kung hindi kilala yung nagsulat, walang pinagmulan, i-delete nyo na. Mas magandang i-share yung taong nagsasalita at kilala niyo yung personahe niya. Yung hindi fake news yun. Bakit? Siya mismo nagsasalita eh.
The more you propagate yung mga mali sa social media, the more you share it. Yun ang gusto nila. Para kumakalat yung maraming mali. Tingnan nyo sila, ang kalaban natin. Anong ginagawa ng kalaban natin? Marami to ha, bayaran ito sa social media. Anong ginagawa nila? Pag nag-share kayo ng katotohanan, nakita nila, totoo to, anong ginagawa nila? Delete ka agad! Hindi na nila sinishare. Alam niyo ba yan o hindi niyo alam? Ngayon alam na. Yan lang ang gawin nyo. Kaya yung maraming mali, paulit-ulit na ilang taon share pa rin ng share, walang katapusan. Yung kalaban natin, pag nag-share tayo ng tama, delete kagad nila para hindi na ma-share yung tama. Kaya ang kumakalat sa mainstream media, social media, karamihan, mali. Nakukuha nyo yung logic? Opo. So, anong gagawin nyo ngayon dyan sa mga record nyo? Ngayon, ang gagawin nyo, huwag mong gamitin yung account mo para i-share siya. Kasi alam na nila yung account mo eh. Ito, ano to eh. Markado na! So, ulit, ano to, babawin nyo to eh. O, huwag mo i-share. Yung video mo, kumuha ka ng bata sa kalsada na may cellphone, pakishare mo ito. Ha? Huwag mong gagamitin account mo. Kasi hindi yan na-isi-share. Nakuha nyo na. Kahit yung mga live nyo ngayon eh, tignan nyo. Ilan lang views niya. Pero pag si Wamos, million views yun. Nakuha nyo yung logic sa social media. Okay, bago ako magtapos, discuss natin uli yung paano tayo mananalo. Alam ko yun ang gusto nyo mangyari. Yun ang gusto paano manalo. Ulitin ko ang kapulisan, kasundaluhan, kakampi natin. Common knowledge naman ito, sino lang ang grupo na nakikipaglaban na kumakausap ng harapan sa pamunuan ng ating armed forces kay General Browner at sa mga 20 to 30 active generals from J1 to J10. Sino lang ang kumakausap? United People's Initiative lang. Tayo po. Okay? Kahit malaman ito ng armed forces, open naman ito. Alam naman nila. Nakipag-meeting kami kay General Browner sa GHQ, nandyan ang lahat ng active generals from J1 to J10. Lahat. Binilang namin 25 o 30 sila eh. Chief of Staff, General Browner, Vice Chief of Staff, J1, nandyan sila. Tapos kami naman, nandito sa bilang mesa. General Romy Puglis, General Pelisanto Simoy, General Carlos Hita, General Virgilio Garcia, Admiral Jose Suarez, Colonel Petran, ako, Ma'am Gemma Soto, adapted to batch team. So maraming gusto sumama sa amin, pero nilimitahan lang namin at baka mapuno yung conference. So anong napag-usapan? Lahat ng problema ng bansa, sinabi ni General Romy Puglis. Lahat. Lahat kami nagsalita. Lahat ng problema ng bansa. Ngayon, sumagot si General Browner. Ang sagot ni General Browner ganito. Makakaasa kayo, sir. Ang buong AFP, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bigi. Ay, sagot nila ha. Para alam nyo, yun na papag-usapan. Ngayon, ako yung huling nagsalita. Ang sabi ko sa mga general, ay General Browner, sa lahat ng general active, wala na tayong maasahan sa executive branch. Tama. Tama. Lalong-lalong wala na tayong maasahan sa legislative branch, both lower and upper. Sinaig na nila ang kaban ng bayan. Ang judicial natin, wait and see. At alam natin yung iba sa kanila nasusunod lang. Ang nakakatakot, hindi lahat, pero yung ibang active general na bayaran na rin ni Romualdez. Sabi ko sa kanila, pag wala nang matakbuhan ang taong bayan, wala na talaga, wala ka na matakbuhan, isa ka pupunta.
mag-aarmas na ang taong bayan para proteksyonan yung natitira nilang dignidad at yung natitira nilang nag-iisang buhay. Sumagot si General Browner, Kap, sana huwag naman mangyari yan. Sagot ko sa kanya, buti, sabi niya, baka sawsawan ng ISIS o ng ibang forces maging battleground tayo. Sagot ko sa kanya, General Browner, buti alam mo siya. Yan ang naging pag-uusap natin. Ngayon, yung lumalabas sa social media, ang daming lumalabas. May kumausap raw sa mga na hinihikayat silang mag-withdraw ng support sa Pangulo o sa gobyerno. Wala naman ganun kami na pag-usapan. Baka ibang grupo yun. Wala naman ganun. Ang sabi lang namin, sana, balik na naman nila yung kanilang pinanumpa. Anong pinanumpaan nila? Protect the people and uphold our Constitution. May nakalagay pa sa pinanumpaan nila na protect the President at yung mga korap? Wala! Okay. Meron tayo tinatawag sa military na hierarchy. Chain of command. Pakinggan nyo ito mabuti para unawaan nyo. Ang sabi nila, kailangan proteksyonan nila yung duly instituted o duly na inupo sa pwesto. Proteksyonan nila. Yun ang karaniwan nila sa ang punto natin doon, kung hindi dinaya ng Smartmatic, ang nag-upuin sa presidente, taong bayan. Ngayon, ang presidente, iniupo ng taong bayan. Pre, tikman mo nga, pre, kung Ang pork ba? nag-upo sa presidente, Tikman mo kung pork ba? taong bayan. Tikman mo kung pork. So dapat, O, ikaw? ang sinusunod rin ng Armed Forces of the Sige, Philippines, mga binsik. taong bayan! Oo. Iniupo lang natin yung presidente. Ngayon, bago ako magtapos, kung iniupo natin siya, pwede rin ba natin siya tanggal? Pwede. Tayo nag-upo eh. Kaya lang, paano natin si tatanggalin kung mag-isa lang si Brother Placido? Paano natin siya tatanggalin kung 100 lang tayo, 200? Paano natin tatanggalin siya kung 3,000 tayo sa Ang kailangan makita ng international community, international, ibang bansa, na milyon ng taong bayan from Luzon, Visayas, Mindanao, walang magsasalita. Dalawang placard lang ang nilalabas. Tama na ang korupsyon. At ang presidente, you are fired by the people of the Philippines. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ano? Illegal ba yun? Illegal ba yun? Sinong ayaw dun sa gagawin natin? Yung liberal, Makabayan Bloc, administration, at yung Western Bloc. Ayaw nila nung gagawin natin. Kaya sila yung manggugulo. Sila yung manggugulo. Sisingitan ka, tayo, tapos manggugulo, para may dahilan sila na i-disperse ka. Agree or not? Okay, turuan ko kayo ha. Para alam na ng lahat. Ang laban ng UPI simula nung pandemic, wala kaming tinatagong laban. Bago kami gumawa ng aksyon, nakikipag-meeting kami sa mga kapulisan para alam nila yung plano natin, nilalatag natin yan para walang lihim. Hindi tayo naglilihim. Okay. Kung 1 milyon tayo dito sa Luzon, 1 milyon, swinerte 2 milyon. Okay? Ang placard natin, 2 lang. Ayaw na namin sa putangin ng korupsyon na yan. BBM, you are fired. Okay? Walang magsasalita. Walang magsasalita, placard lang. Okay? Pag
may pumasok na nagsasalita at iba yung placard, pwedeng paalisin ng pulis, pwede natin paalisin. Bakit? Hindi sila kasama sa atin. Agree or not? Kasi ang usapan walang magsasalita, tapos sila sumisigaw. Tapos ang placard lang dalawa, sila may placard na Sara resign. Marcos Duterte, parehas lang sila. Oh, hindi na nagkapusapan. So alam nyo na kung paano natin sila tatanggalin. Ha? O yan, alam na ng kalaban natin. Hindi na makakapasok yung mga yan. Okay. 2 milyon sa Luzon. 1 milyon sa Visayas. 1 milyon sa Mindanao. 2 plakat lang. Kakampi na natin ang pulis at kasundaluhan. Palagay nyo, bababa si BBM, hindi. Hindi, nakapal mo ka doon. Hindi ba? Bababa siya o hindi? Hindi. Nakapal mo ka doon. Walang buhaya yun. Kasi ang utos sa kanya ng Western world, huwag ka nung kang bababa. Nakuha niyo na? Nakuha niyo na? Okay. Ngayon, ang gagawin natin mapayapa, susundin pa rin natin yung ating konstitusyon. Kung sino yung sinasaad ng konstitusyon na dapat bumalik, sundin natin. Para yung acceptance natin ng constitutional mandate natin ay masunod. At yun rin ang gusto ng international. Susundin natin kung ano yung konstitusyon na meron tayo. Nakuha niyo yung idea? Nakuha niyo, nag-gets niyo? Kung nagkataon, ayaw ng taong bayan, nagkaroon tayo ng huwag ng people's power, kasi people's power, gas-gas na yun. People's power 1, isang malaking kamalian. People's power 2, isang malaking kamalian. Tapos ito naman, people's power, baka maging kamalian. Pag-isip tayo ng tama, huwag yung people's power. Ano isasuggest nyo? Ano isasuggest nyo? Yan, pag-isipan nyo ha. Kasi bakit iniiwasan natin yan? Pagkakumilos, yung kabilang kalaban, ang gusto rin nila pababain si BBM para makuha nila yung leadership, mga dilawan. Kung sisigawan nila people's power ito parehas na tayo. Dapat ibahin natin. Dapat maging unique tayo. Ano suggestion nyo? God power. God power. God power. Power Ranger. Power Ranger. Go, go, go! Power Ranger! Para tayong anime, tayong cartoons. Pag-isipan nyo, tapos bukas, yung pinakamagandang suggestion, kung papa-imprenta tayo, tapos may premyo. Okay, ha? Ha? May premyo. Yung makakagawa ng maganda na tawag sa atin para hindi siya maging, may ano na rin Ito yung gamitin natin, may premyo. Pag-isipan nyo mabuti, ha? Mga vlogger na, magaling na. At may tip ako sa inyo, gamitin nyo yung word na kayo manggi. Ha? Kaya ang kulay ng ating United People's Initiative, brown, kayo manggi. Bakit kayo manggi? Karamihan ng ating kababayan mahirap. Pag brown ang t-shirt mo, wala kang pambili, kahit nakahubad ka, brown rin, pinturahan mo yung balat mo. Di ba? Parang brown rin yun. Kayo manggi. Yung pangalan natin, tagyan yun ng word na kayo manggi. Para alam natin tayo yun. So yan, may premyo tayo bukas ha. Ngayon, ulitin ko, para tayo manalo, mahirap gawin. Pero kung pagpipilitan natin, kung isi-share nyo ito, bukas na bukas, tapos na problema sa bayan ng Pilipinas. 2 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao, 2 dapat lang, tapos na ang boxing. Mahirap gawin. Pero kailangan Pero,
kung yung mga estudyante natin, mga Gen Z, kagaya ni Kuya Park, kagaya ni Ate Amor, kagaya ni Kiko Barsaga, na matapang, lumalaban, handang mamatay, handang makulong. Kung karamihan ng mga Gen Z, mga estudyante natin, karamihan, ganyan ang pananaw. Marami rin ng estudyante. Milyon sila. Tama mali? Tama mali? Simulan nyo na i-share yung mga video na yan doon sa mga website, FB page ng mga school and universities, colleges, alumni association. I-share nyo na yan. Sila ang pag-asa ng bayan. Kung ikaw naman is Kristiyano, kung ikaw is GIN, kung ikaw is Jesus Miracle Crusade member, kung ikaw ay INC member, kung ikaw ay kahit anong klase ng iyong religion, i-share mo na rin yan sa FB page nyo. Ito, kasi nananawagan na tayo na para matapos na ang laban, magkaisa na tayong lahat. I-share nyo. Yun ang mapayapang pamamaraan para manalo tayo. Walang iba. Dahil pag hindi natin ito ginawa, ang susunod na hakbang na mangyayari, isang matubong pamamaraan. Magandang gabi po sa ating lahat.